Good morning mga ka-channel, welcome back. Tulad ng pangako ko sa inyo, video naman ay off-grid. Yan, gumagana na si Samsung, naka-off-grid tayo ngayon. Yan, zero ang ating DU. So ito ang breaker ng DU, kahit patayin natin yan, wala. Kasi nga, naka-ano tayo, naka-off-grid. So yan, ang consumption natin ay 304. Ang harvest niya ay 247 at 104. Ito ay galing, yan ay rekta yan sa battery. Yan, nakapatay ang ating grid tie. Patay siya. Okay. Yan, naka-off. So, ang ngayon ay 10:22. Makapag-ano tayo niya, makakalibre tayo yan hanggang 4. Ito ang charge ng ating battery. 12.7, 12.8, 12.5, 12.6, 12.7. So, maganda ang araw ngayon. Maganda ang sikat ng araw. Yan. So, yun lamang ipinakita ko sa inyo. Ito nga pala yung ating 12 volts system na sina-charge ko sa araw. Yan. Charging na siya. 13.2. Sina-charge ko yan sa araw. Dito rin kay off-grid. Kay off-grid yan naka-charge. Kaya medyo mataas yung load natin. 303. Pag nagbukas pa yan ng ewan ko kung bukas ang computer niyan, 300 eh. So yan, kaya may nakalagay tayong ATS. Yan ang purpose niyan. Inaano ko dyan sa DU. Plus may tulong din yan ng 200 watts na ito. Yung pinakita ko sa inyo kagabi. Yan. Kaya may ano siya, yan, nagcha-charging. Tapos si Paxur. Yan ang nagcha-charge naman kay S168. So ang charge niya ngayon ay 13. So yun lamang. Pinasili ko lang sa inyo yung ating buong system. Kagabi ay on-grid tayo. Ngayon naman ay off-grid. Off-grid tayo pag maganda ang sikat ng araw. Pero pag makulimlim, grid tie pa rin. On-grid pa rin sa araw pag makulimlim. Pag ganyan lang medyo maganda ang sikat ng araw, yan. Nakakapag off-grid tayo. Yan si Samsung natin. Samsung 1 kilowatt 24 volts toroidal. 304 ang load, ang consumption 00 ang DU. Okay, ito yung ating MPPT 29.7. so yun, pinakita ko sa inyo ang complete nating system. On-grid, off-grid, DIY, hybrid. Kaya wala tayong problema pag kahit brown out. Ito yung ating battery na 500 AH 24 volts, 1.3 AH pag 12 volts. Bakit 1.3? Kasi ayan ay, ulitin ko, 600, 200 ang isang 12 volts. 100, 100, 300, 500. Kaya 500 and 800 sa 24 volts. So alam niyo naman, pag ganyan ang masusunod ay ang syempre yung mababa. Kaya 500 AH 24 volts. Kaya mas magaling pa rin yung
para sa akin lang ha, mas magaling pa rin yung 12 volts. Kasi nga, buong capacity kuha niya, 1.3. Kuha niya sa 12 volts. Yung nga lang, talagang dapat ay malaki, mataba yung wire nyo ng from battery to inverter. Mga 35 mm ang battery. Ang battery, yung size ng wire. Yan, yung size ng wire niya ay ano lang yan eh. Yung stock niya 6 mm lang yan. Ito. 6 mm yan. Yung nakakabit na mismo sa inverter. Hindi na ako nagpalit kasi sa loob yan eh. Tinatamad na ako magbukas. Pero kaya naman palitan yan kung sakasakaling 12 volts ang gagamitin. Obligado, papalitan mo yan ng 35 mm para hindi mag-iinit. Ito, nainit pa nga ito eh. Yan. Pag nagcha-charge, kasi hindi pa lang siya nagcha-charge kasi maganda pa yung ano niya, yung charging niya 29.7. Nagcha-charge siya pag 29.3. Magcha-charge na yan. Saka yan, gagana na yung ating 125 amps. So yun lamang ang ating complete setup, ang ating off-grid sa araw kasama ng ating 12 volt system na gagamitin naman natin yan sa gabi, pangkarga dito sa ating battery. Ganun lang, paikot-ikot lang, at least wala tayong ginagamit na source na galing kay DU kapag tirik ang araw. Pero pag makulimlim, no choice kundi priority pa rin si DU. Sabihin, mas malaki ang kay DU. Yung harvest ng panel natin ay konti lang, kaya next year project natin ay panel naman ako. Tama na muna siguro ako dito sa battery. Kasi nga ay kulang na ang ating panel. Kulang na. Yung ating panel na 1.6. Ito, pakita ko sa inyo, silipin natin. Yan ang ating panel. Yung malalaking nyo, yun yung sinasabi ko, nabili ko sa junk shop. Yung tatlo. At etong isa, yung wire na yan yung isang 200 na nagcha-charge kay S168. Silip ko na rin sa inyo. Aray ko, ang init. Ayan siya. Mainit ang yero. Aray ko, mainit. Yun yung ating pitong 100 watts. Yung maliliit ay tatlong 30 at dalawang 25. At tama ba? Tatlong 30? Oo nga, tatlong 30 sa dalawang 25. Kaya total niyan ay 1.650. Pero yung 200 watts na yan, wala na yan. Papalitan ko na yan. Mahina na harvest niyan. Kasi nga, junk shop lang naman yan eh. Baga, dagdag lang yan sa harvest. Bagamat maganda yung panel niya, yung nasa dulo yun. Ay, mahina na rin. Ito ang ating computer. Wala lang yan, ano lang yan. Pang online. Pero hindi ko na ginagamit yan. Ginagamit ko yan dati sa takoyaki. Dun sa aking shop. Sa baba. So yung ating limiter. Pinatay ko muna kasi naka-off-grid naman tayo. So patayin muna yan. Yan ang ating
Kaya nga pala nakabukas yan kasi nga ay tinatapatan ko ng electric pan yan. Kasi nga nainit yung ating tong wire na ito. Papalitan ko yan ng 25 mm. Ito. Para hindi natatapatan ng electric pan. So for the meantime, maganda ang charge niya ng battery. 29 yan, 29.8. Maganda ang charge niya, maganda ang sikat ng araw. So yun lamang. Muli ang harvest niya ay 270, 114. So may sobra pa, may sumusobra pa tayo. Yun yung napupunta sa battery, yung sobra. Pero tignan nyo, 25.8 lang, pag doon 29, kaya nakakalito talaga. So tatanungin nyo kung alin na masusunod dyan. Eto yung 25.8, yun ang malapit sa katotohanan na voltahe, yung 25.8 na yan. So okay naman, 12.9 siya, 13.1. So ibig sabihin nagcha-charging pa rin yung ating battery kahit may load tayo. Nakabukas ang computer ko yan kaya mataas yan eh. Kasi kung di nakabukas yung computer ko ay nasa ano lang yan, 180 lang yan, 200. Kahit computer din ng malakas, nasa almost to 180 watts. 180 watts nga ba? O 180 watts to 200 watts ang consumption ng computer gawa ng kanyang power supply. Kaya mas matipid pa rin ang naka-laptop kaysa sa personal computer. Okay, again, ayan ang ating DU0. Patayin ang Meralco, wala. No effect yan. Kasi nga, tayo naka-off-grid naman tayo. Libre tayo ng kuryente hanggang alas 4 kung ang araw ay hindi magbabago, kung tirik siya maghapon. Kung ganyan araw-araw tayong libre. So malimit ang ulan dito sa amin sa Kalamba. Yung nakaraan linggo almost 1 week na puro ulan. Kaya pure DU ang aking nagana. Pure setup na DU. Yun, si Meralco yun, pag pure setup na DU. So yun lamang mga ka-channel, pinakita ko sa inyo ang ating munting setup na nakakatulong. Actually talagang nakakatulong so mga kapatid, tulungan nyo naman ako na hindi tumataas yung aking subscriber. 356, medyo nadagdagan. Sana matarget ko yung 1,000 subscriber. Tulungan nyo ako na i-share nyo naman yung ating YT channel. At sigurado naman na makakatulong lalo na sa mga baguhan. Kompleto po yun, from symbol hanggang sa pag-i-install, lahat yun. Mula sa umpisa yun hanggang sa pag-i-install, kompleto po yun. Kung tsatsagain nyo lang na panoorin ang buong kabanata ng aking video, kompleto po yun. Wire calculation, breaker calculation, panel installation, connection, nandun po lahat. Kompleto po yun, kompleto yun. Nasa manonood na lang yan sa pagtsatsaga. So ating harvest ngayon ay nasa almost 500 kasi 120 plus 280.
Minsan ano yan, maya maya alas 10 pa lang naman eh, 10:30. Tataas pa yan, aabot pa yan ng 400. Eto nag-ano yan eh, nagwa 150 yan eh. So yun lamang. Nakakatuwa pag ikay naka solar, kasi nga biruin mo naman ang buong bahay mo ay napapatakbo sa pamamagitan ng panel at ng battery. Dalawang bahay pa yan yung aking sinusuplayan, dalawang bahay na pinag-isa ko yung kontador. Dalawa kontador niyan. Isang kontador ko ay doon naka-ano yung aircon, water heater, microwave, turbo, motor pump. Yun. Kasi ano yun mga inductive load. Yun ang wala pang solar, yung isang kontador kong yun, kasi nga mataas yun. Malaking setup. 48 volt system ang gagawin ko doon. Pero kukumplatuhin ko muna to, tong system na to. Magpapalit pa ako nga pala niyan. Ibibenta ko yan. Binibenta ko na nga pala yan. Yan yung aking Samsung. At yung aking grid tie. Yung MPPT. Pati yung limiter syempre kasama yan. Kasi magpapalit ako ng hybrid. I-hybrid ko na yan. Yung totoong hybrid na, hindi na DIY. So palitan ko yan ng 3 kilowatt 24 volt. Kasi ang aking battery ay 24. Kaya 24 na rin ako. 3 kilowatt 24 volt unearn ang ipapalit natin dyan sa system na yan. Ito binibenta ko yan ng 6,000 yan. Ang kagandahan lang yan, nakaset na parameter niya lahat, gagamitin nyo na lang yan. Pati ito ay wala pa akong presyo, pero estimated ko dyan ay nasa 7,000. Siyempre kasama na yung limiter and inverter, kasama na yan. At siyempre kasama yung sino timer, yan yung itim, kasama yan. Yung tatlong yan magkakasama yan 7,000 yan. Kaya kung gusto nyo o kung nais nyo na bilhin yan, chat nyo lang ako, comment lang kayo. At syempre kasama yan yung MPPT kay Samsung, kasi off-grid yan hindi ko na naman kailangan yan sa hybrid. May naka built-in na doon, MPPT. 100 amps MPPT yon aking bibilhin. So ang magagamit ko lang sa yan yung battery ko syempre, saka yung aking mga distribution box. Pag-iisahin ko na yan, saka ito as is yan yung aking ATS uninterrupt, na kahit mag-transfer yan walang kurap yan. Yan ay binili natin sa ating kaibigan na isa ring builder, kay Sir Vital Sounds. Shout out po sa inyo, Sir Vital Sounds. Walang problema dito sa ATS na binili ko sa inyo. Matagal na yan, almost na sa akin yan, ang servisyo niya ay 1 year. Ako nga, tumatakbo na yan ng pa 2 years. Okay, medyo bumaba siya, 230 yung load. Pag pinatay ang computer ko niyan, mas bababa pa yan. Mas mababa talaga ang load ko sa araw, kasi nga ay lang naman, rep lang at electric fan sa araw. Ilang electric fan lang naman yung nagana. Lalo na pag ang anak ko'y pumasok, di kami na lamang
mag-asawa ng dine, isang electric pan lang nagana. Pero pag may gawa kami ng leche plan, 3 electric pan na nagana. So mababa pa rin. I-compare mo pag gabi, ay syempre sa gabi bukas na yung computer, ilang computer yun, isa plus yung 2 laptop ng anak ko plus yung ilaw, pag binuksan pa yung ilaw sa shop sa takoyaki na 20 pieces, ayun. Kaya minsan na ang load ko sa gabi ay 800 minimum of 500 to 800, yun ang aking load. Tumataas din naman ang load ko niya sa araw kapag ginagamit ko yung washing machine. Nag-ano yan, 500, pabago-bago naman yung 500, 200, nagpa 500 pag naikot yung washing machine, 200 pag normal. Okay, so yun lamang, pinakita ko sa inyo na tayo ay pre-energy sa araw kapag maganda ang sikat ni Haring Araw. Still 120 watts ang harvest. 283. Ang ano natin ay 27. Yan, tumataas pa yung ating charge ng ating battery. Kasi nga, maraming sobra. Sobra yung harvest natin, kaya napupunta kay battery. Yan, kita nyo naman, 13. So napakaganda maganda ang sikat ng araw ngayon. Okay. Pinakita ko lang sa inyo ang ating buong setup. Ang ating dating laruan ngayon ay napapakinabangan na. Ang ating 12 volt system. So palitan natin yan, yung ating inverter na yan. Mahina kasi yan. At dagdag pa tayo ng isang paksur para ang charging sa gabi nito ay 12-12. Hindi katulad pag isa lang 24, mas malaki ang kuryenteng kinakain niya. Mas malaki ang hatak dito kay S168, kaya kagabi ay umabot lamang ng almost 2 hours lang. 2 hours lang ang inabot niyang charging dito sa ating battery kasi 24, pero pag nag 12-12 yan, I think mga 4 hours yan aabot ang charging kay Vipat. What 4 pa pag nadagdagan natin yung S168 na yan ng another 4, di magiging 140 yan, o di haba ang charging niya dito. Pero talagang dagdag panig tayo pag nagdagdag ng battery dito kay 168, kasi nga hindi niya na kayang punuan yan yung 200 watts na panel natin na galing junk shop. Hindi naman kagandahan ng ang harvest, ay tiyaga-tiyaga lang habang wala pang pamalit. At least nakakatulong kahit papano. So ayan, 13.3 na. Ano pa lang, mag-11, 10:45. Ang ganda ng charging natin, 13.4. Yan, puro 13. So kagandaan lang dito kay Samsung pag naka-upgrade, tahimik na tahimik siya. Parang kala mo hindi siya naandar. May blower yan na linagyan ko yan. Dalawang blower. Isa dyan sa ilalim. Isang exhaust yan. Para dalawa ang input, isang output. Yan ang lagi kong ginagawa pag ako ay may mga inverter. Tinatapatan ko ng blower para hindi nainit yung pyesa sa loob. Hindi pala masyadong nainit. Nainit pero hindi siya masyadong nainit.
Kasi pag uminit yan, aandar yung blower mismo niyan ng Samsung. May blower yan mismo. Diyan sa ilalim. May blower mismo yan. Aandar yan pag uminit yung ano. Pero hindi na andar yan maghapon pag ako naka-operate. Kasi nga may support na blower. So yun lamang mga ka-channel. At isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At napakaganda ng sikat ng araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Salamat po, aming Ama, sa araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa umaga pong ito. Laking pasalamat ng mga solarista sa buong Pilipinas. Okay, mabuhay po tayong lahat, mga installer at builder. Magkaisa tayo sa iisang layunin na makatulong sa ating gobyerno. Actually, itong ginagawa natin to ay pagtulong to sa gobyerno. Bakit kanyo? Kasi nga, hindi na tayo nagkukumpsyon sa Meralco. Nakakabawas na tayo ng hatak ng kuryente nila. So, pero yun yung ilang kilowatt ang nababawas buong Pilipinas na nakasolar. Laking bagay doon. Laking bagay yun sa Meralco. Na hindi na sila mamumblema sa supply. Yun ang ating tulong sa gobyerno. May tulong po tayo sa gobyerno at lalo tigit sa Meralco. Hindi po tayo kalaban nila. Tayo ay katulong nila ng Meralco. Katulong po tayo na mabawasan ang kanilang konsumo sa kanilang distributor. Nabili din naman kasi sila ng kuryente sa kanilang mga supplier. Okay, hanggang dito na lamang at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, and God bless us all.